Ayon daw sa Luke 16:16, ang pagsunod o pagtupad sa mga nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai at ang mga propeta o Nevi'im ay hanggang kay Jan o Yohanan lang. Ang batas o Torah at ang mga propeta o Nevi'im hanggang kay Jan o Yohanan mula pa sa panahon ng kaharian ng Diyos ay tinuturo na at ang lahat ay nakaranas ng karahasan tungo sa kanila. Ngayon, kung totoo nga na ang pagsunod o pagtupad sa mga nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai at ang mga propeta o Nevi'im ay hanggang kay Jan o Yohanan lang, bakit tila ang mga kasunod na talata ng Luke 16:16 ay kabaliktaran ang sinasabi? Kagaya na lang sa Luke 16:17, bukod pa rito, madali pa sa langit at sa lupa ang masira, kaysa sa isa sa pinakamaliit na batas o Torah ang mawala. At lalo na sa Luke 16:19-31, kung saan si Abraham ay pinapayo pa ang pagsunod o pagtupad sa mga nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai at ang mga propeta o Nevi'im. Ayon nga rito, may isang mayaman at ang suot-suot niya ay ube at puti na pananamit. Siya ay nagsasaya ng marangya buong araw. Bukod pa rito, may isang pulubi na nagangalang Lazarus na tinapon sa labasan habang punong-puno ng sugat. At siya, si Lazarus, ay naghahangad na malamnan ang tiyan mula sa mga mumo na nahuhulog mula sa pag ng mayaman. Ngunit ang aso ay dinidilaan ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ang pulubi ay namatay at kinuha ng pinadala patungo sa piling ni Abraham. Ang mayaman ay namatay din at nilibing. At sa hantungan ng mga patay, bumangon siya, ang mayaman. Nakita ng kanyang mga mata na siya ay nasa nagbabagang bato. Natanaw niya si Abraham mula sa malayo at maging si Lazarus na nasa kanyang piling. At siya, ang mayaman, ay tumawag at nagsalita, "Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ipadala niyo rin si Lazarus dito upang ako ay kanyang mabasa gamit ang dulo ng kanyang daliri na may tubig at nang maghinawaan ang aking dila dahil ako ay nagdurusa sa mga baga." Gayunpaman, si Abraham ay nagsalita, "Anak, tandaan dahil ikaw noon sa iyong buhay ay nakatanggap ng kaginawaan at kagaya kay Lazarus na noon ay nagdurusa, ngunit ngayon ay tumatanggap ng kaginawaan at ikaw ay pagdurusa. At mula sa lahat ng mga ito na nasa pagitan natin ay mga nakatindig na malalaking bangin, nakatindig sa pamamaraan kung saan ang pagpili sa pagtawid mula sa magkabilang dulo patungo sa iyo ay hindi maaari, kahit pa patungo rito sa amin mula dyan." Gayunpaman, siya, ang mayaman, ay nagsalita, "Kung ito ay naaayon, pakiusap ko sa iyo, Amang Abraham, na ipadala niyo siya, si Lazarus, sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid, sa pamamarang yon kung saan siya, si Lazarus, ay magbibigay patunay sa kanila, upang sila ay hindi rin makarating sa hantungan na ito na puno ng nagbabagang bato." Sumagot si Abraham, "Sa mga kasulatan ni Moses o Torah at ang kasulatan ng mga propeta o Nevi'im ay nasa kanila upang paniwalaan." Ngunit siya, ang mayaman, ay nagsalita, "Hindi ang mga Abraham, sa halip ay kung may isang mula sa kamatayan ang magtutungo sa kanila ay magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan." Ngunit siya, si Abraham, ay nagsalita, "Ngunit kung sa mga kasulatan ni Moses o Torah at ang kasulatan ng mga propeta o Nevi'im ay hindi nila paniniwalaan, hindi rin nila paniniwalaan kahit pamula sa isa na bumangon mula sa kamatayan." Sa madaling sabi, dapat ang nakasulat sa Luke 16:16, kagaya ng mga kasunod nitong talata, ay sang-ayon din sa pagsunod o pagtupad sa mga nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai at ang mga propeta o Nevi'im. Ngayon, upang maging malinaw ang lahat, kailangan nating tingnan ang original translation o pinagsalinang wika sa Luke 16:16. At ito ang mababasa natin sa original translation o pinagsalinang wika sa Luke 16:16. Ha, namas, kai, ha, prophetes, heos, Ioannes, apa, tate, ha, basileia, theos, evangelitzo, kai, pas, piazzo, ais, autas. Kapag sinali naman natin ito sa Tagalog, ha, ang, namas, batas, kai, at prophetes, propeta, heos, magpanggang, Ioannes, John, apa, mula, tate, sa panahon, ha, ang, basileia, kaharian, theos, Diyos, evangelitzo, turo, kai, at pas, lahat, piazzo, nakaranas ng karahasan, ais, tungo, autas, siya o sila. At kung bubuuin natin, ito ang kalalabasan. Ang batas o Torah at ang mga propeta o Nevi'im magpahanggang kay Jan o Yohanan mula pa sa panahon ng kaharian ng Diyos ay tinuturo na at lahat ay nakaranas ng karahasan tungo sa kanila. At upang higit na maintindihan ng lahat, ayusin pa natin ito. Mula pa sa panahon ng kaharian ng Diyos, ang batas o Torah
at ang mga propeta o Nevi'im ay tinuturo na magpahanggang kay John o Yohanan at lahat sila na nagturo ay nakaranas ng karahasan. Sa madaling sabi, ang pagsunod o pagtupad sa mga nakasulat sa batas ng Diyos o Torah na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai at ang mga propeta o Nevi'im ay hindi hanggang kay John o Yohanan lang. Sa halip ay magpahanggang kay John o Yohanan, na ngayon ay tumutugma na sa Luke 16:17. Bukod pa rito, madali pa sa langit at sa lupa ang masira, kaysa sa isa sa pinakamaliit na batas o Torah ang mawala, na tumutugma na rin sa mga sinabi ni Yeshua o Christ sa Matthew 5:17-19. Huwag isipin na nagtungo ako rito upang sirain ang batas o Torah o ang mga propeta o Nevi'im. Hindi ako nagtungo rito upang sirain, ngunit upang tuparin. Dahil sa katotohanan, sasabihin ko sa inyo, hanggang saan man sa langit at sa lupa ang masira, isang katiting o kahit isa sa pinakamaliit na batas o Torah ay hindi kailanman masisira mula sa batas o Torah, hanggang saan man sa lahat ng ito ay matutupad. Kung sino man sa mga bagay na ito ang babali o sisira kahit sa isa sa mga ito na pinakamaliit na utos at ituturo sa tao ay sa makatuwid tatawaging pinakamaliit sa kaharian sa langit. Ngunit sino man, saan man siya, ang gagawa o tutupad at magtuturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian sa langit. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-iwan lang ng like at mag-subscribe. Kung nais niyong tumulong pabalik, maaari kayong mag-donate sa aming Coffee o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Salamat at pagpalain kayo ng Diyos Ama.